Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng taon ng pagsusugo sa mga bansa. Ang ating tema sa umagang ito, ang pagpapasya bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sinisimulan natin ngayon ang bagong taon sa simbahan sa pamamagitan nitong banal na panahon ng pagdating ng Panginoon. Tayo ay nasa taon B ng simbahan, na ang ibig sabihin ay kay San Marcos manggagaling ang mga pagbasa ng Ebanghelyo. Idinidiin ni San Marcos ang katotohanang ang pagdating ni Jesus ay isang hamon para sa lahat ng tao. Kailangang magpasya ang tao kung tatalikdan niya si Jesus o kaya'y tatanggapin niya si Jesus at magiging kanyang alagad. Ilang buwan na lamang ang nalalabi bago natin ipagdiwang ang 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Itinalaga ang 14 ng Abril bilang taluktok ng pagdiriwang dahil sa paggunita sa pagtanggap ng sakramento ng binyag ni Haring Carlos, Reyna Juana at marami pa nilang nasasakupan sa Cebu. Tatagal ng mahigit sa 1 taon ang pagdiriwang na ito. Ang pagtatapos ay gaganapin sa 17 ng Abril 2022, Linggo ng Muling Pagkabuhay. Taong 1521, Linggo ng Muling Pagkabuhay, noong idinaos ang unang misa sa kapuluan. Salubungin sana natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng ating matibay na pagpapasya para kay Kristo. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating Rector Parish Priest, Reverend Father Gaudencio T. Carandang Jr. SDB. Magsitayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang papapalang ating Panginoong Kristong tumatawag sa ating maging mga alagad niya, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo tinatawag ng Panginoong maganda para sa kanyang pagdating sa pamagitan ng ating pagpapasyang maging mga alagad niya. Para sa ating kawalan ng sigasig na maghanda, magpasya at sumunod sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran. Para sa aming kahinaan ng panampalataya sa iyong kahalagahan sa aming buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming katamarang maghanda para sa iyong nalalapit na pagdating, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-ibig sa iyo at sa kapwa naming mga alagad na napapahiwalay sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga pangrihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawan kaming may mabubuting gawa
upang kapiling niya ay gawing kanan, ganin kanan kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Propeta Isaías ay nagtuturong ang pagbabagong buhay ay buod ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ngunit ito ay hindi matatamo ng tao kung hindi niya aaminin ang kanyang mga kamalian at kung hindi siya magtitiwala sa tulong ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makakapagdulot ng tunay na pagbabago. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan. Ang mga lingkod mo na tangi iyo lamang, buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipag ngatal, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng ana. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas sa simoy ng langit, tinatangay ito at pinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo ng tulong ay hinging kaya namin dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang huwad at ikaw ang mapapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastor ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tugusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakilat, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ang iyong ipinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalit kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami mapagsiglain, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Tinuturuan ni San Pablo ang mga taga-Korinto kung ano ang tunay na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ito ay ang paglago sa kaayusan ng buhay at ang dahan-dahang pagkawala ng kapintasan. Makita sana natin sa ating mga sarili ang mga ito sa banal na panahong ito.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi nyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lipain. Pinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. At sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang homilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, higit sa lahat sa ating mga nanonood sa ating live streaming. Mapapansin nyo na meron na naman tayong korona ng Adbyento at nakasindi na ang unang kandila para ipahawatig sa atin na ngayon na ay simula ng 4 na linggong paghahanda sa pagdating ni Kristo. Malapit na ang Pasko. 4 na linggo na lang at konting araw, Pasko na. Ang tanong ko, excited ka ba? Ang hirap kasing makita, puro may takip ang mga mukha natin no? Sa ating mga labi.
pero hindi mo makita yung ngiti. Kaya nga yan ang tanong natin sa bawat isa. Excited ka ba? Pag nakikita mo, 30 days to go, 28 days to go, pababa ng pababa, na-excite ka ba dahil malapit na ang Pasko? Minsan, kapag nakikita ko yon pagkatapos ng news, sasabihin ko, sino ba talaga excited? Sino ba talagang natutuwa na darating na ang Pasko? Masaya ka ba? Eh, bawal nga ang Christmas party. Yan ang inaabangan natin eh. Exchange gift, Christmas parties, kainan dito, kainan doon, sale dito, sale doon, mga Christmas shows iba-iba, pasyalan na iba-iba. Ngayon, iba talaga. Wala masyadong ganito. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo kung paano ka magsasaya sa Pasko. Tuloy ba ang Pasko? Oo naman. Kahit na may pandemya. May mga bagay na hindi na muna mangyayari. Katulad ng mga nabanggit ko, ilan doon ay napagbawalan. Hindi pwede. Mga nakasanayan natin tuwing darating ang Pasko. May mga bagay na hindi talaga mangyayari sa taong itong nakasanayan nating gawin bago magpasko o sa araw ng Pasko. Tuwing December 25, excited ako kasi taon-taon, yan ay reunion namin sa Karandang family. Inumpisahan niya ng lolo ko, hindi pa ako pinapanganak, meron na. Kaya mula bata hanggang sa pagtanda ko, hanggang namatay siya, natigil ng 1, 2 taon thyroidinacide ng magkakapatid, at kami ring mga apo na ituloy na kahit wala na sila. Kahit wala nang marami sa aming mga magulang. Taon-taon ginagawa namin ito. Ngayon, mapuputol. Minsan sa isang taong ko lang nakikita ang lahat halos ng aking mga kamag-anak. Mawawala pa. May mga bagay na mahalaga sa ating buhay na hindi magaganap sa panahon ngayon. Pero isa ang klaro. Ano yun? Tuloy ang Pasko. Sabihin mo sa katabi mo, no, ibulong mo ng malakas dahil hindi mo na siya katabi. Ang hirap talaga eh, no? O daan mo na sa iyong mga mata, sabihin mo sa kanya, tuloy pa rin ang Pasko. O yun, no? Malakas-lakas yung bulong ng iba rito. Kayong mga nasa bahay, wala naman kayong mga face mask. Kayong mga nanonood, sabihin nyo sa mga kasama nyo, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, dahil may mga bagay na tumigil, meron tayong mga bagay na hindi ginagawa. Nung una, wala talagang pwedeng magsimba. Tigil. Unti-unti, dumadami. Hindi siya pwede dati, pwede na ngayon, nag-a-adjust tayo. May tinutuloy tayo. Malapit na simbang gabi. Dati, simbang gabi natin dito, 2 lang lugar. Dito sa simbahan at sa gym. Ngayon, pati doon sa kabilang gym, sa school, bubuksan natin. Para mas maraming makasimba dahil hindi pwedeng magsiksikan dahil sa social distancing. Hindi naman natin ginagawa dati yun eh. Pero ngayon, mag-a-adjust tayo. Para mas marami ang makasimba. Dati, isa lang ang misa sa gabi, pagsimbang gabi, dito lang sa simbahan. Pero maglalagay na rin tayo sa gym para mas maraming makasimba. Dahil pinagbawal ang pagsisimba, nung una, yung ngayon, mukhang nasanay ng magsimba na lang online. At ang nakakatakot doon,
baka hindi na ito maging habit puli ng mga tao. Ngayon, nagbukas na tayo ng mas malawag, 30% na. Pero hindi pa rin halos mapuno sa 30% ang simbahan. Oo, naintindihan ko, takot yung iba, may mga bawal magsimba, okay lang yun. Ang kinakatakot ko ay yung mga taong hindi naman natatakot, kasi nga kung saan-saan gumagala, pero pagdating sa misa, ayaw na magsimba. Online na lang. Dahil bawal, tinanggap na lang, hindi na nag-effort. May mga bagay na nangyari ngayon na hindi na natin magawa. Pero nanatili ba tayong doon na lang? Mahilig kang manood ng sine. Bawal nang manood ng sine sa labas. Sarado ang mga sinehan. Wala ka bang ginawa? Nanood ka sa Netflix at kung anong mga libreng palabas. Nanood ka. Gumawa ka ng paraan sa mga bagay na nawala. Hindi tayo makalabas nung una. Ngayon, limited pa rin. Hindi ka makakain sa labas. Tumigil ba tayo? Hindi. Nagpe-deliver tayo. Hindi pwedeng hindi tayo makakuha ng pagkain. Nag-order tayo ng pagkain. May mga bagay tayong gustong bilhin, hindi natin mabili online. Kaya nga sumikat ang online selling. Kasi hindi tayo tumigil sa pamimili. Hindi tayo tumigil sa pagkain. Humanap lang tayo ng ibang pamamaraan para sagutin ang mga bagay na tumigil o nawala sa panahon ng pandemya. Bakit ko sinasabi ito? Kung mga bagay-bagay na pang material, pangangatawan, ay hinanapan natin ng kapalit dahil hindi nga siya pwedeng magawa sa panahon ng pandemya. Ang tanong ko, yung pamumuhay spiritual natin, pinalitan ba natin para mapagpatuloy? Nawala ang kumpisal. Yes. Walang kumpisalan. O di, gawa lang tayo ng kasalanan. O, ba? Total naman, di ko naman pwede, ano gagawin ko? Di man ako makahingi ng tawad. O, hindi pwede magkumpisal. So, pwede na magpakasama dahil walang kumpisalan pa. Hindi maka face-to-face pa tayo. Ang sinasabi ko nga, tuloy ang Pasko, kahit anong mangyari. Kaya nga ang paghahanda pang spiritual, tuloy pa rin. At sana, humahanap tayo ng iba't ibang pamamaraan para mapagpatuloy natin ang ating pang-spiritual na paghahanda at masagot ang ating pang-spiritual na pangangailangan. Kaya nga nung pinagbawal ang misa, nauso yung online masses. Hindi naman natin ginagawa ito. Bibihira. Walang pondo ang parokya pero ginagastusan. Bakit? Kasi kailangan na. At ito ang sinasabi sa atin ngayon. Kakaiba ang Pasko natin. Kakaiba ang maraming bagay. Isang bagay na ikinalulungkot ko, walang caroling. Kasi pag ganito, nangangaroling kami, sinasama ko sila sa dating mga parokyang napuntahan ko, sa may mga nakayan, may kaya sa buhay. Siyempre, nagkakaroon tayo ng pondo, at higit sa lahat, may masarap na kainan. Ngayon, wala. Kaya anong ginagawa natin? Ito, mag-online concert na lang tayo. May inimbita uli ako mga celebrity na kaibigan ko, para makapag-raise ng pondo. Kasi hindi tumitigil ang pangangailangan ng simbahan. Kailangang sagutin ang mga pangangailangan pinansyal. Kaya nga, huwag natin kalimutan na meron din tayong dapat pagsusuri na ginagawa sa buhay natin. Huwag tayong maging kontento. Ito lang eh. Diba? Di wala na, tanggapin na lang. Hindi. Gumagawa tayo ng paraan para mag-survive. Kaya nga kailangan, gumawa rin tayo ng paraan
para maging maganda ang ating pamumuhay spiritual kahit tayo pinapahirapan ng COVID-19 na ito. Hindi dapat ito pumigil sa atin para gumawa ng mabuti. Hindi dapat ito pumigil sa atin upang tayo ay hindi makapaghanda at makapagpasaya sa Paskong darating. Dati, may mga outreach program dito, may mga gift giving, mga bata, bibigyan. Ngayon, may nagtatanong, Father, paano yan? Gusto na magbigay sa mga bata. Okay lang. Papupuntahin nyo dyan, Father? Hindi. Ano gagawin nyo? Dadali namin sa mga bahay. Mas mahirap, mas madali, punta rito, bigay, tapos na, okay. Pero hindi pwede. Sasabihin ba natin doon sa mga sponsor, huwag kayo magbigay, next year na lang, mag-ipon kayo. Dahil ang gutom ng tao, hindi naman mapopospone for next year. Kaya nga, kayong mga nandito, nagsisimba, no? Paglabas nyo ng simbahan, mapapansin nyo, yung football field natin, pansamantalang ginawang taniman ng gulay. Bakit? Kasi gusto nating tumugon sa pangangailangan. Wala po tayong ginagastos dyan. Marami tayong mga sponsors sa gobyerno, sa pamumuno ng DAR. Pero ang nakakalungkot, nung pinost ko to sa Facebook page, na mga datihang mga parokyano natin na nagsaserve sa simbahan, pagbabatikos ang natanggap ko sa mga football players na hanggang ngayon hindi tumitigil. Sutil ang mga bagong pare ngayong nakaupo. Tinamnan ng gulay yung football field kung saan kami natutong maglaro. Kung saan kami binigyan ng magandang kabuhayan. Sino bang pumipigil? Hindi namin sinasabing wala na tayong football field. Ang sinasabi namin, ngayon, walang makakagamit. Mula Marso, nakatiwangwang yan. Sayang. Kahapon, kausap ko yung mga farmer scientists ng Cavite na ka-target natin dito. Sabi niyan, Father, sa kapiraso nito, kikita na kayo ng 100,000 sa gulay. Kita yon bukod pa sa mapapakain natin. At ito ang nakakatakot na tukso sa atin ng pandemyang ito. Kasi pwede tayong tumingin lang sa ating pangangailangan. At di natin makita ang malawakang pangangailangan ng mga taong nasa paligid natin. Hanggang ngayon, bago magmisa, may nakakita pa rin ako, pagbasa ko, may bumabatikos pa rin. 2 linggo na. Ini-explain namin, sandali lang yan. Hindi permanente. Iba na raw ang mga pari dito, wala nang pagmamahal sa kabataan. Sinayang ang football field, paulit-ulit. Yan ang kailangan nating ipagdasal sa pandemyang ito. Sapagkat dahil kakaiba, hindi tayo handa sa anumang pagbabagong nangyayari dahil sa pangangailangan. Tayo ay maghahanda sa pagdating ni Kristo. Pero okay ba ang ating mga paghahanda? O baka nagiging sakim ka pa rin? Sa panahon ngayon, mas lalo tayong dapat maging malawak sa ating isipan. Mas lalo tayong dapat magkaroon ng mas bukas na puso para sa mga tao. Dahil sa ngayon, mas maraming nangangailangan. Dahil ngayon, mas maraming nagugutom. May bumatikos pa. Yan ang hirap dyan sa mga taga-Tondo. Hanggang ngayon, umaasa pa sa parokya. Hindi naman kayo umasa dahil mga tamad kayo. Umasa tayo ngayon at maraming umaasa sa parokya dahil pinagbawal ang mga trabahong meron sila. Dati, tambay, mga walang tinapos, mga tamad, tambay. Ngayon, kahit na nag-aral ka, graduate ka, tambay ka pa rin. Bakit? Kasi
trabahong mapasukan. Hindi ko na kailangan palawakin to, di ba? Yung mga nakita natin, mga stewardess, may mga pinag-aralan, nakatapos, ngayon nagtitinda ng fishbowl para mabuhay. Ano yan? Dahil walang pinili ang pandemyang ito. Kaya nga lagi yung sasabihin, ano pa ba ang iisipin namin ngayon? Ang pagpapalaro sa football field natin na walang makagamit? Sana nilagyan na lang daw ng Bermuda grass para pagdating pagkatapos ng pandemya, ang ganda ng football field. O ano ngayon kung maganda football field natin? Habang mga tao nagugutom? Yun ang sinasabi natin eh. Kaya nga mahirap, mas challenging ngayon. Pati naman ang mga humiliya namin. Ako personally, mas hirap. Kasi mas iba yung adjustment dati. Ang ngayon, kaysa noon. Dati, may paghugutan ka, basic common experiences na lagi nangyayari taon-taon. Ngayon, iba eh. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga turo dati na ginagawa mo na angkop sa normal ng pamumuhay. Kasi ngayon, new normal. Kaya sana, ito yung sinasabi natin dito, na hinarig natin sa unang pagbasa ni Propeta Isaías. Anong sabi dito? Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, amang aasahan, tang ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Sana makita natin to. Sana, pagdasal natin, Lord, gamitin mo akong instrumento ngayong magpapasko. Mangyayari lang yun na tayo maging instrumento ng Diyos para sa iba kung aayusin natin ang ating buhay. Kung tayo maging mapagdasal. Kung tayo mas magsusumikap para tayo makagawa ng paraan para maging special pa rin ang Paskong ito. Huwag nating hayaan na diktahan ng COVID, ng pandemyang ito, ang buhay natin. Hindi. Hindi. Kung dahil dyan, ito lang ang kaya natin gawin, excuse me, gagawa ako ng paraan na kung ano man ang pwede kong gawin, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang saya. Walang dapat pwedeng pumigil sa ating kasiyahan sa pagdating ng Pasko. Maaring iba ang pamamaraan, pero hindi tayo malulungkot. Wala na ang ingay sa labas ng football field. Walang perya sa taong ito. Dati ang ingay-ingay na. Dati pagkatong linggo, ang dami ng tao, maingay. Ngayon, katahimikan ng bumabalot sa gabi. Pero malulungkot ba tayo? Hindi. Huwag tayong magpaalipin sa virus na ito. Umisip tayo na habang may 4 na linggo pa bago dumating si Kristo, tayong lahat ay mag-iisip, ano ang mga pwede kong gawin? Ano ang inaayos ko sa buhay ko? Naghahanda ba ako? Masaya ba ako naghihintay? O katulad din ako ng iba na, buwisit na Paskong ito. Pinahirapan tayo ng virus na ito. Magmumukmuk ka lang ba? Malulukmuk lang ka lang ba sa kalungkutan? Papalamo ka ba dito? Sorry. Ako, hindi. Sana kayo din. Kaya patuloy tayong magdasal sa pagpapatuloy ng ating misa para patuloy tayong maging masaya habang tayo naghahanda. At patuloy pa rin tayong magiging maingat dahil ito ang kinakailangan. Pero tayo patuloy pa rin maghahanda sa ating pamumuhay Kristiyano, lalong-lalo na sa pagdating ni Kristo sa araw ng Pasko. Magsitayo ang Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maganda para sa pagdating ng manunubos. Sa mga buwang ito ng ating paganda para sa pagdiriwang sa ika-50 taon, ika-500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, maging buo nawa ang ating pagpapasya para kay Kristo. Ang ating sasambitin ay, ang mga naghahandog sa amin ng panampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Kristo, ang Panginoong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan ay suklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakristyano bilang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng pananampalataya at maging makabuluhan para sa kanila ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan 500 ng taon na ang nakakalipas, ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Yesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapanghamong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Manaming nagdulot sa amin ng pananampalatayang Kristiyano, 500 taon na ang nakaliligtas. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang kung paano niya pinukaw ang kalooban ng aming mga ninuno at pinagtibay sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsud sa harap ng kamatayan, ay bigyan din niya kami ng biyayang laging piliin sa aming buhay ang pagsunod sa manunubos na darating ang iyong anak na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Makibahagi tayo sa pag-aalay.
Unahin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan sa Kristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Sa rin. Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manay makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamumuno Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makipakisamahan siya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang panabik ay nasa naming lubos na makakamit. Kaya kaysa na may nagsisawit ng papusampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, may banal na makakalob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin, misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalam ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kumarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakais pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Lahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun di lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patiliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mong pagdapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria ng Diyos, kaysa nakabiyak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Juan Bosco at lahat ng mga banal,
na muhis daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang man na yung pagpuris kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. So, dubil na gagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalat iyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikhan ang dakilang arang papapahayag ng tagapagligtas naming sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo. Aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming palapat, wag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tong Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo na niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa mga nagnanais tumanggap ng banal na komunyon, manatili pong nakatayo at hintayin ang paglapit ng ating lay ministers at pari.
Para po sa mga nakasubaybay sa ating Facebook live streaming, dasalin po natin ang espiritual na komunyon. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Dasalin po natin ang Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19 pandemic. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit at mapag-ampon sa mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Manay mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupa, papanaw aming mapanaligan ang iyong mapagpalang pagmapakailanman sa pamaso Kristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga patalastas. Piso ko, alay ko para sa aransel. Patuloy pa rin ang ating kampanya ng Piso ko, alay ko para sa aransel. Inaasahan ng lahat na magsisimba na maghulog ng piso pataas bilang kontribusyon. Libreng kasal. Sa mga kasal sa West o civil married at matagal nang nagsasama na hindi pa kasal o live-in, maaari na pong magpalista sa opisina ng parokya upang malaman na rin ang mga dokumento na dapat ihanda at deadline ng pagpapasa nito para sa libreng kasal ng ating parokya. Magkakaroon po ng 50% discount sa mga nagnanais naman magpakasal ng solo wedding sa taong 2021, habang may pondo pa ang ating parokya. Alay parol, may nakalaan na lamesa sa labas ng simbahan sa mga nais bumili ng parol na maaari ninyong mailagay sa inyong bahay at pwede rin mailagay sa loob ng simbahan bilang dekorasyon sa nalalapit na Kapaskuhan. TVET registration.
Malugod po naming pinapaalam sa inyong lahat na ang registration para sa mga gustong mag-aral sa Don Bosco TVET Center Tondo ay nagsimula na ngayong Nobyembre. Bukas ang Registrar's Office simula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Ukay-ukay. Magkakaroon po ng ukay-ukay sa November 29, araw ng linggo, sa ganap na 8:08 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito ay gaganapin sa Don Bosco Gymnasium. Ang malilikom na pondo ay isang malaking tulong para sa pangangailangan ng ating parokya. Suportahan po natin ito. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Umaya kayo sa kapayapaan, paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Para sa maayos na paglabas, ang mga nasa likurang upuan ang unang lalabas. Pakusundan lamang ang ating mga ushers. Maraming salamat po. Para po sa mga magpapabinyag, punta po tayo dito sa may bandang gilid, sa may